Isang malakas na kalabog. Ang tunog ng bumagsak na katawan sa sahig ay sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng tugtugan sa loob ng maingay na bar ay huminto. Lahat ng tawanan nawala. Lahat ng mata ay napunta sa isang direksyon, sa kanya, kay Amanda Mandy Reyes. Nakatayo siya roon, ang isang paa ay nakataas pa rin mula sa malakas na sipa na kakabigay niya lang. Ang dibdib niya ay mabilis na tumataas at bumababa, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa purong galit. Sinong susunod? Sigaw niya, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. Sa sahig, nakahandusay ang isang lalaki, hawak-hawak ang kanyang kayamanan. Ang mukha ay namimilipit sa sakit. Ang lalaking kanina lang ay pilit na hinihipuan siya habang naghahatid siya ng mga order. Naramdaman ni Mendy ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang kahihiyan. Ngunit kasabay nito, isang maliit na bahagi sa kanya ang nakaramdam ng kasiyahan. Buti nga sa'yo, ito ang buhay niya. Isang walang katapusang pakikipaglaban. Sa umaga, isa siyang tagaluto sa isang karinderya. Sa hapon, isa siyang tagatinda sa palengke. At sa gabi, isa siyang waitress sa bar na ito. Lahat para sa isang tao. Lahat para sa kapatid niyang si Gelly, na nasa ospital, lumalaban sa hika na pilit na kinukuha ang kanyang hininga. Kaya nang subukang kunin ng lalaking ito ang kanyang dignidad, hindi na siya nag-isip. Automatikong kumilos ang kanyang katawan. Ang katawang sinanay sa loob ng 10 taon sa dojo ng karate. Mandy! Anong ginawa mo? Ang sigaw ng manager ng bar ang gumising sa kanya mula sa kanyang galit. Lumapit ito kasama ang 2 malalaking bouncer. Tingnan mo ang ginawa mo, sira na ang gabi natin. Pero sir, binastos niya ako. Wala akong pakialam, putol ng manager. Kilala mo ba kung sino yang sinipa mo? Tumingin si Mandy sa lalaking ngayon ay tinutulungan ng tumayo ng kanyang mga kaibigan. Nakasuot ito ng mamahaling damit. Mayroon itong relong kumikinang at mayroon itong mukha ng isang taong hindi sanay na nasasaktan. Fired ka na! Sigaw ng manager. Umalis ka dito at huwag ka nang babalik kailanman. Walang salita. Kinuha ni Mandy ang kanyang bag at tinalikuran ang gulo. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman niya ang mga mata ng lalaking sinipa niya. Nakatingin ito sa kanya. Hindi galit, hindi masakit. Isang tingin na kakaiba, isang tingin na interesado. Kinabukasan, pagkatapos ng halos walang tulog na gabi, isa na namang problema ang dumating. Isang sulat. Mula sa may-ari ng kanilang inuupahang apartment. Isang eviction notice. Napaupo si Mandy sa sahig. Wala na. Wala na siyang trabaho. Malapit na silang palayasin. At ang gamot ni Gelly, paubos na. Sa gitna ng kanyang desperasyon, may kumatok sa pinto. Isang delivery man. May inabot itong isang makapal na sobre. Ano to? Hindi ko po alam, ma'am. Pinapabigay lang po. Binuksan niya ito. Sa loob, isang sulat. May letterhead ng isang kumpanyang napakalaki at napakapamilyar. Ang Santillan Corporation. Dear Miss Amanda Reyes, this is to inform you that you have been chosen for the position of... Napahinto siya sa pagbabasa. Utility personnel. Janitor. At the Santillan Corporate Tower, your starting salary will be... Nanlaki ang mga mata ni Mandy. Ang sahod, doble ng kinikita niya sa lahat ng trabaho niya na pinagsama-sama. Paano? Hindi naman siya nag-apply at sa ilalim ng makinilyadong sulat, may isang maliit na sulat kamay. Pamilyar ang tinta.
Pamilyar ang diin. Gusto kong makita ulit ang sipa na yan. Ang uniforme ng janitor ay maingat na nakatupi sa ibabaw ng isang mamahaling leather sofa. Sa labas ng malawak na bintana ng penthouse unit, ang mga ilaw ng syudad ay parang isang kumot ng mga bituin. Hindi ito ang mundo ng isang simpleng janitor. Ito ang mundo ni Nicholas Vergara. Hinubad niya ang salamin na walang grado at minasahe ang kanyang mga mata. Pagod. Hindi sa paglilinis, kundi sa pagpapanggap. Kamusta ang unang linggo mo bilang siniko? Ang bos ang boses ng kanyang ama, si Mr. Vergara Sr., ay narinig mula sa intercom. Puno ng alikabok at puno ng mga sikreto, sagot ni Nicholas habang tinitingnan ang isang folder sa kanyang mesa. May natutunan ka na ba? Marami, itay, sabi ni Nicholas. Nalaman kong ang pinakamahahalagang bagay sa kumpanyang ito ay hindi makikita sa mga financial report. Binuklat niya ang folder. Sa loob ang 201 file ng bagong general manager, si Sandra Alfaro. Ang resume nito ay perpekto, masyadong perpekto. Ang mga ngiti nito sa mga litrato ay ensayado, parang isang script. Ang tungkol kay Miss Alfaro, sabi ni Nicholas, may hindi ako gusto sa kanya. Masyadong ambisyosa, walang puso. Siya ang pinili ng iyong Tio Hector, sagot ng kanyang ama. Matalas daw ang mata sa negosyo. O baka naman matalas lang ang dila sa paninira, bulong ni Nicholas sa sarili. Biglang, isang ibang muka ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Angel De Castro. Naalala niya ang isang insidente noong isang linggo bago pa man siya mag-umpisa bilang siniko. Nakatayo siya sa lobby, nagmamasid ng isang matandang babae ang hirap na hirap sa paggamit ng check-in kiosk. Ang ibang staff ay nagkukunwaring hindi ito nakikita, ngunit si Angel kahit abala ay lumapit. Dahan-dahan puno ng pasensya, tinuruan niya ang matanda kung paano gamitin ang makina. Ngumiti siya, isang ngiting totoo, isang ngiting hindi para sa kamera o para sa mga boss. Ang ngiting iyon ang nag-udyok kay Nicholas na ituloy ang kanyang plano. Ang babaeng iyon, mayroon siyang isang bagay na matagal nang nawawala sa kanilang kumpanya. Puso. Kaya nang makita niya itong umiiyak dahil sa sirang sapatos, hindi siya nag-atubili. At nang makita niya itong pagod at walang laman ang tiyan, hindi rin siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang coffee shop sa baba. Isang caramel macchiato, extra hot, ay deliver ninyo sa front desk para kay Angel at huwag ninyong sasabihin kung kanino galing. Nicholas, sabi ng kanyang ama sa intercom, ibinabalik siya sa kasalukuyan. Mag-iingat ka sa iyong tiyo. Alam mong gusto niyang patunayan na hindi ka pahanda. Alam ko, itay, sagot ni Nicholas. Kaya nga kailangan kong mahanap kung sino ang mga taong tunay na tapat sa kumpanyang ito. Pagkababa ng tawag, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security. Bantayan mo si Sandra Alfaro, utos niya. Gusto kong malaman ang lahat ng kanyang ginagawa. Nang gabing iyon, bago umuwi, dumaan siya sa 34th floor. Nakita niya si Sandra na may kausap sa telepono sa dulo ng pasilyo. Nakatalikod ito, hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit nakita niya ang isang ngiting tuso sa mukha nito habang nagsasalita. Sino ang kausap nito? At ano na naman ang binabalak nito? Ang pagbabalik ni Sandra sa buhay ni Angel ay parang pagbabalik ng isang masamang panahon.
Bawat araw may bagong bagyo. Angel, bakit ang bagal mo? Angel, hindi ba sinabi ko nang ayusin mo yan? Angel, sa susunod, gamitin mo ang utak mo. Ang, s- ang mga salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang kumpiyansa. Tinitiis niya ang lahat para sa trabaho, para sa pamilya niya. Ang mas masakit pa ay ang pagbabago ni Leo. Dati, si Angel ang mundo niya. Ngayon, ang mundo niya ay si Sandra na. Mahal, dinner tayo sa labas mamaya, sabi ni Leo sa telepono habang si Angel ay nasa trabaho. Kasama si Sandra, may mahalaga kaming pag-uusapan tungkol sa promotion ko. Pero mahal, pagod na ako. Huwag ka nang umangal, Angel. Para din naman sa atin to, sabi ni Leo at ibinaba ang tawag. Si Nico ang naging tanging liwanag ni Angel sa kanyang madilim na mundo. Isang simpleng kumusta, isang tipid na ngiti, at minsan isang piraso ng tsokolate na palihim nitong iniiwan sa kanyang locker. Mga maliliit na bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang gabi, kailangan niyang mag-overtime. Maraming trabaho, pagod na siya. Nang pauwi na siya, naalala niyang naiwan pala niya ang kanyang payong sa staff room. Gabi na, wala nang masyadong tao. Habang naglalakad siya sa isang tahimik na pasilyo, narinig niya ang mga boses. Mula sa fire exit, isang pamilyar na tawa, ang tawa ni Sandra, at isang boses ng lalaki, ang boses ni Leo. Dahan-dahan, maingat na hindi gumawa ng ingay, sumilip si Angel sa maliit na salamin sa pinto ng fire exit. At doon, nakita niya sila. Magkayakap, magkahalikan. Ang puso ni Angel ay parang isang baso na biglang nabitawan at nabasag sa sahig. Ang bawat piraso ay sumasalamin sa isang kasinungalingan. Ang promotion. Ang mahahalagang pag-uusapan. Hindi na niya kaya. Tinalikuran niya ang eksenang iyon. Tumakbo siya, walang direksyon. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nilalabo ang kanyang paningin. Dumiretso siya sa tanging lugar na alam niyang ligtas. Ang staff pantry. Ang lugar kung saan walang nakakakita. Sumubsob siya sa isang mesa at doon inilabas ang lahat ng sakit. Ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit ng pagiging nag-iisa. Okay ka lang ba? Isang boses. Nag-angat siya ng tingin. Si Nico, nakatayo sa may pinto, may hawak na mop. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Wala to, sabi ni Angel. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Napuwing lang ako. Hindi ito naniwala. Lumapit ito at umupo sa tapat niya. Hindi ito nagsalita, hindi ito nagtanong. Kumuha lang ito ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot sa kanya. Kinuha ito ni Angel. At sa simpleng kilos na iyon, sa tahimik na pagdamay ng isang taong halos hindi niya kilala, mas lalo pa siyang napaiyak. Umupo lang si Nico doon. Hinintay siyang tumahan. Nang sa wakas ay medyo kumalma na siya, tumayo na ito. Ang ibang tao, sabi ni Nico, ang boses ay mahina ngunit may bigat, ay hindi karapat-dapat sa mga luha mo. At naglakad na ito palabas, iniwan si Angel na may hawak na isang basang panyo at isang pusong kahit wasak ay nakaramdam ng isang kakaibang kalinga. Ang panyo ni Nico ay naging isang anting-anting para kay Angel. Buong gabi, hawak niya iyon. Isang paalala na sa gitna ng kadiliman, may isang maliit na liwanag. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho, hindi na ang dating Angel na laging nakayuko.
mayroon ng isang bagong apoy sa kanyang mga mata. Ang apoy ng isang taong ayaw nang magpaapi. Hinarap niya si Leo, hindi sa galit, kundi sa isang kalmadong katatagan. Tapos na tayo, Leo, sabi niya. Nagulat si Leo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Dahil lang hindi kita nasamahan kagabi? Hindi, sabi ni Angel. Dahil pagod na akong maging panyo para sa'yo. Pagod na akong maging tagapuno sa lahat ng kulang sa buhay mo. Pagod na akong maging okay lang. Ibinigay niya pabalik ang singsing na bigay nito. Maghanap ka ng ibang gagawin mong tanga. Natulala si Leo. Sa unang pagkakataon, hindi niya kontrolado ang sitwasyon at hindi niya iyon nagustuhan. Ang balita ng kanilang paghihiwalay ay mabilis na kumalat at ang epekto nito ay mas mabilis pa. Si Leo na nasaktan ang pride at si Sandra na natatakot na baka magsalita si Angel ay nagsanib puwersa. Hindi na patago ang kanilang pang-aapi, naging lantaran na. Angel, yung report na pinagawa ko sa iyo, nasaan na? Tanong ni Sandra sa gitna ng opisina. Pinasa ko na po sa email ninyo kahapon, ma'am, sagot ni Angel. Wala akong natanggap, sabi ni Sandra. Siguraduhin mong nasa mesa ko yan sa loob ng 1 oras kung ayaw mong mapunta sa HR. Alam ni Angel na nagsisinungaling ito. Ngunit wala siyang magawa. Si Leo naman, ginamit ang kanilang mga personal na problema laban sa kanya. Huwag kayong magtaka kung laging mainit ang ulo ni Angel, sabi nito sa kanilang mga katrabaho. Problema kasi sa pera, malaki ang utang. Tinitiis ni Angel ang lahat, ngunit ngayon hindi na siya nag-iisa. Palaging may isang tasang kape na nag-aabang sa kanya tuwing umaga. Isang mensahe ng "Kaya mo yan" na nakasulat sa tissue paper at isang pares ng matang nagmamasid mula sa malayo na para bang isang aninong tagapagbantay. Si Nico. Isang araw, binura ni Sandra ang isang napaka-importanteng file sa main server. Isang file na kailangan para sa isang presentasyon sa mga investor at sinadya niyang ilog na si Angel ang huling gumamit nito. Anong nangyari dito, Angel? Sigaw ni Sandra. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang file na yan dahil sa kapabayaan mo, baka mawala ang tiwala ng mga investor sa atin. Panic. Ang lahat ay nagpanik. Ngunit si Angel na alam na isa na namang itong bitag ay huminga lang ng malalim. Bigyan niyo po ako ng 1 oras, sabi niya. Pumunta siya sa IT department, ngunit hindi ang mga regular na staff ang hinanap niya. Hinanap niya ang isang pamilyar na mukha. Nico, sabi niya, kailangan ko ng tulong mo. Sa unang pagkakataon, nag-usap sila ng harapan tungkol sa isang bagay na mahalaga. Sa loob ng 30 minutes, gamit ang galing ni Nico sa mga computer, nahanap nila ang backup file. Na-restore nila ang lahat. Bago bumalik si Angel sa kanyang pwesto, hinawakan ni Nico ang kanyang braso. Mag-ingat ka sa kanila, Angel, sabi nito. May masama silang binabalak. Alam ko, sagot ni Angel. Salamat, Nico. Sa penthouse, si Nicholas Vergara ay nakatingin sa isang report mula sa kanyang security head. Ang report tungkol sa aksidenteng pagkakabura ng file. Malinis ang pagkakagawa nila, sabi ni Nicholas. Masyadong malinis, sagot niya sa sarili. Ang kanilang susunod na hakbang ay siguradong mas malaki na at mas mapanganib. Ang insidente sa nawawalang file ay isang malaking sampal sa mukha ni Sandra at Leo.
Imbes na mapahamak si Angel, mas lalo pa itong ang naging epektibo sa mata ng ibang manager na humanga sa kanyang bilis at kahusayan sa paglutas ng problema. Kailangan nating gumawa ng isang bagay na mas malaki, sabi ni Sandra kay Leo sa telepono, puno ng galit. Isang bagay na hindi na niya kayang lusutan. Ngunit si Nico Vergara ay may sariling laro ng nilalaro. Bantayan mo si Sandra, ang paulit-ulit niyang utos sa kanyang pinagkakatiwalaang security head. Gusto kong malaman ang lahat, bawat tawag, bawat meeting, kahit sa labas ng opisina. Hindi nagtagal dumating ang resulta. Isang gabi, sa kanyang penthouse, tinitingnan ni Nico ang isang serye ng mga litratong kuha ng kanyang mga tauhan. Si Sandra, papasok sa isang mamahaling restaurant. Ngunit hindi si Leo ang kasama niya. Ang kasama niya ay isang lalaking kinamumuhian ni Nico. Ang kanyang tiyuhin, si Hector Vergara, ang kapatid ng kanyang ama na laging gustong agawin ang posisyon ng CEO. Nagkatinginan sila sa litrato. Nag-uusap. Seryoso. Pagkatapos, may isa pang report, isang audio recording. Isang tawag sa telepono sa pagitan ni Sandra at ni Hector na nakuha ng kanyang mga tauhan. Pinindot ni Nico ang play. Kamusta na ang plano? Tanong ng boses ni Hector. Medyo nagkakaproblema, sagot ni Sandra. Masyadong matibay ang babaeng yon at si Nicholas palagi siyang nakabantay. Gawan mo ng paraan, Sandra, sigaw ni Hector. Malapit na ang board meeting. Kailangan kong maipakita sa kanila na mahina ang pamamalakad ng kapatid ko. Kailangan natin ng isang malaking iskandalo, isang bagay na sisira sa tiwala ng lahat. Alam ko na, sabi ni Sandra, data breach, pagnanakaw ng impormasyon ng mga kliyente, isang krimen na hindi mapapatawad. At alam ko na kung kanino natin isisisi ang lahat. Sino? Ang paboritong laruan ng pamangkin mo, ang kawawang si Angel De Castro. Pinatay ni Nico ang recording. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na parang bato. Ang lahat ng ito, ang pang-aapi kay Angel, ay hindi lang pala simpleng office politics. Bahagi ito ng isang mas malaking, mas maduming laro. At si Angel, siya ang kanilang magiging pain, ang kanilang sacrificial lamb. Sinubukan niyang balaan si Angel. Mag-ingat ka, sabi niya dito isang araw sa pantry. May mga tao sa kumpanyang ito na hindi mo dapat pagkatiwalaan. Alam ko, sagot ni Angel, iniisip na si Leo at Sandra ang tinutukoy nito. Salamat, Nico. Ngunit alam ni Nico na hindi sapat ang isang simpleng babala. Alam na niya ang plano. Ang tanong na lang ay, kailan? Hindi na siya pwedeng maging si Nico lang. Oras na para kumilos bilang si Nicolas Vergara, ngunit kailangan niya ng tamang tiyempo. Isang gabi, habang nag-o-overtime siya, nagpapanggap na naglilinis, ngunit ang totoo ay nagbabantay. Narinig niya ito. Ang pag-uusap sa telepono ni Sandra at Leo sa dulo ng pasilyo. Gawin mo na mamayang gabi, sabi ni Sandra. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo at siguraduhin mong ang computer ni Angel ang gagamitin mo. Ito na, ang gabi ng pagtutuos. Angel, pwede ba tayong mag-usap? Ang boses ni Leo sa telepono ay iba. Hindi na ito galit o mapanukso. Malungkot ito, puno ng pagsisisi. Natigilan si Angel. Para saan pa, Leo? Gusto ko lang isauli ang mga gamit mo, sabi nito. At gusto kong humingi ng tawad sa huling pagkakataon bago ako tuluyang umalis.
Aalis ka? Oo, magre-resign na ako, sabi ni Leo. Hindi ko na kaya ang gulong ito. Pakiusap, Angel. 10 minuto lang. Sa coffee shop sa baba. Ang puso ni Angel na sanay ng masaktan ay nakaramdam ng isang kurot ng awa. Isang huling pag-uusap para sa kanilang pinagsamahan. Sige, sabi niya. Isang malaking pagkakamali. Habang nasa coffee shop si Angel, nakikinig sa mga pekeng pag-amin at paghingi ng tawad ni Leo. Isang anino ang tahimik na pumasok sa opisina. Si Leo. Hindi, hindi ang Leo na nasa coffee shop, kundi ang tunay na si Leo. Ang Leo na puno ng galit. Ang kausap ni Angel sa baba ay isang impostor. Isang kaibigan ni Leo na kamukha niya na inupahan para sa gabing iyon. Mabilis umupo ang tunay na si Leo sa harap ng computer ni Angel. Inilabas niya ang isang USB at isinaksak ito. Isang serye ng mga komplikadong code ang lumabas sa screen. Sa loob ng 5 minuto, kinopya niya ang database ng lahat ng kanilang VIP clients, mga pangalan, contact numbers, credit card details. At ipinadala niya ito sa isang anonymous na email address sa labas. Pagkatapos, binura niya ang lahat ng bakas. Maliban sa isa, ang digital footprint na magtuturo sa lahat kay Angel De Castro. Kinabukasan, ang Vergara Estate ay parang isang pugad ng mga bubuyog na nagkakagulo. Mga security personnel, mga lalaking nakasuit mula sa IT department, at ang matataas na opisyal ng kumpanya. Isang malaking data breach, sabi ng head ng IT. Ang buong VIP client list natin ninakaw. Trace the source! Sigaw ng kasalukuyang CEO ang ama ni Nico. Nagawa na po namin, sir. Sagot ng IT head, ang muka ay seryoso. Tumingin ito sa isang direksyon sa cubicle ni Angel. Ang lahat ng ebidensya, sabi nito, ay nagtuturo sa computer ni Miss Angela De Castro. Lahat ng mata ay napunta kay Angel, ang kanyang mga katrabaho, ang kanyang mga kaibigan, at si Sandra, na nakatayo sa isang sulok, may isang ngiting halos hindi makita. Hindi! Hindi po ako yun! Sabi ni Angel nanginginig. Pero ang computer mo ang ginamit, Angel. Sabi ni Sandra, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Mayroon ka bang pinapasok sa opisina ng walang permiso? Tiningnan ni Angel si Leo. Nakayuko lang ito na parabang walang alam. Dalhin ninyo siya sa conference room. Utos ng CEO. Habang naglalakad si Angel na parang isang kriminal, nilagpasan niya si Nico na nakatayo sa gilid, nagwawalis, ang muka ay hindi mabasa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Angel, mayroong isang desperadong pakiusap. Tulungan mo ako. Ngunit si Nico ay hindi gumalaw. Tumingin lang ito sa kanya. Pagkatapos ay yumuko at nagpatuloy sa pagwawalis. Ang huling sinag ng pag-asa sa puso ni Angel ay tuluyan ng namatay. Pati ba naman siya? Hindi naniniwala sa kanya. Sa loob ng conference room, sa harap ng galit na si Hector Vergara, ang tiyuhin ni Nico, sinabi nito ang hatol. Kitang-kita ninyo na, ang pamamalakad ng aking kapatid ay isang malaking pagkakamali. Hinayaan niyang makapasok ang isang espiya sa ating kumpanya, oras na para sa pagbabago. Ang conference room ay parang isang korte. Si Angel ang akusado, si Sandra at si Hector Vergara ang mga taga-usig, at ang mga miyembro ng board ang mga hurado. Dahil sa kapabayaan na ito, sabi ni Hector, hinihiling ko ang isang investigasyon hindi lang kay Miss De Castro, kundi sa buong administrasyon ng aking kapatid. Si Mr. Vergara Sr.
na nakaupo sa dulo ng mesa ay mukhang pagod at matanda. Ang iskandalong ito ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Miss De Castro, sabi ng matanda, meron ka bang huling gustong sabihin? Tumingin si Angel sa paligid. Ang mga mukhang dati niyang tinatawag na katrabaho ay puno ngayon ng paghuhusga. Si Leo ay nakayuko, isang perpektong imahe ng pagkukunwari. Si Sandra ay may isang ngiti ng tagumpay. Wala na. Wala na siyang kakampi. Wala po, sagot ni Angel. Ang boses ay isang pagsuko. Handa na niyang tanggapin ang lahat. Ang pagkatanggal sa trabaho, ang posibleng pagkakakulong. Ngunit bago pa man makapagsalita ulit ang CEO, bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Pumasok si Nico, ang janitor. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Sandra. Bawal ang mga katulad mo dito. Hindi siya pinansin ni Nico. Naglakad ito ng dahan-dahan. May dalang isang mop at isang timba, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang janitor. Ang mga ito ay matalim at puno ng awtoridad. Sandali lang po, sabi ni Nico sa lahat. May nakalimutan lang po akong linisin. Naglakad ito papunta sa likod ng upuan ni Hector at aksidente niyang natabig ang timba. Ang maruming tubig ay tumapon diretso sa mamahaling sapatos at pantalon ni Hector Vergara. Ano ba? Tanga ka ba? Sigaw ni Hector na patayo. Patawad po, sabi ni Nico, hindi natitinag. Guard, palabasin ninyo ang walang silbing taong ito. Ngunit walang guard na gumalaw. Sa halip, ang matandang si Mr. Vergara Sr. ang tumayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago tayo magpatuloy, sabi ng CEO, gusto kong ipakilala sa inyo ang dahilan kung bakit ako nagpatawag ng meeting na ito. Tumingin siya sa janitor. Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking anak at ang susunod na CEO ng Vergara Estates. Lumingon si Nico. Tumingin ito ng diretso kay Angel at sa unang pagkakataon, ngumiti ito ng buo. Si Nicolas Vergara. Isang nakakabinging katahimikan. Ang mga pangalan na Sandra, Leo at Hector ay tila bumagsak sa sahig. Si Angel ay nakatingin lang kay Nico. Kay Nicholas, hindi makapaniwala. Ang janitor, ang kanyang kaibigan, ang kanyang lihim na tagapagtanggol, ay ang prinsipe ng kahariang ito. Ang pagkagulat sa conference room ay mabilis na napalitan ng pagkalito pagkatapos ay ng takot, lalo na sa mga mata ni na Hector, Sandra at Leo. Naglakad si Nicolas Nico Vergara papunta sa harap ng mesa. Hinubad niya ang kanyang salamin na walang grado. Ang dating simpleng janitor ay biglang naging isang makapangyarihang figura, ang anino ng kanyang ama. Magandang umaga po ulit, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Pasensya na sa aking kasuotan. Medyo nag-undercover work lang po. Tumingin siya sa kanyang tiyuhin. Tito Hector, mukhang kailangan ninyo ng bagong sapatos. Hindi nakasagot si Hector. Bago natin pag-usapan ang pagkakamali ni Miss De Castro, pagpapatuloy ni Nicholas. Mayroon muna akong gustong ipakita sa inyo. Isinaksak niya ang isang USB sa projector. Sa screen, isang serye ng mga dokumento ang lumabas. Mga bank statement, mga email. Ito, sabi ni Nicholas, ay ang katibayan ng palihim na paglilipat ng pondo mula sa ating kumpanya papunta sa isang shell corporation. Isang korporasyon na pag-aari ng aking tiyuhin. Nanlaki ang mga mata ng mga board member.
At ito naman, sabi niya, nag-click ulit. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw, ang boses ni Sandra at ni Hector. Pinag-uusapan ang plano nilang data breach. Kailangan natin ng isang malaking iskandalo. Si Angel De Castro, siya ang gagamitin natin. Ang mukha ni Sandra ay namutla na parang papel. Tumingin siya kay Leo na ngayon ay nanginginig na sa takot sa kanyang upuan. At para sa grand finale, sabi ni Nicholas, isang video ang lumabas sa screen. Kuha mula sa isang security camera na palihim na ipinalagay ni Nicholas sa pasilyo. Ang video ni Leo gamit ang isang master keycard na bigay ni Sandra papasok sa opisina. Ang video niya habang ginagamit ang computer ni Angel. Malinaw, hindi maitatanggi. Meron pa ba kayong gustong sabihin, Miss Alfaro? Tanong ni Nicholas. O ikaw, Leo? Wala nang nakapagsalita. Guards, sabi ni Nicholas, pumasok ang mga security personnel ng kumpanya. Ihatid ninyo sila sa labas, utos niya, at siguraduhin ninyong hindi na sila muling makakatapak sa gusaling ito. Ang mga abogado na namin ang kakausap sa kanila. Habang dinadala palabas, sina Hector, Sandra at Leo, napatingin si Angel sa kanila. Wala siyang naramdamang saya. Tanging awa nang silang dalawa na lang ni Nicholas ang naiwan sa malaking conference room kasama ang kanyang ama. Nagsimulang mag-sink in ang lahat kay Angel. Si Nico, si Nicholas, ang janitor. Ang CEO. Lumapit siya kay Nicholas. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Bakit? Tanong niya. Dahil kailangan kong malaman kung sino ang mga tunay na tao sa kumpanyang ito. Sagot ni Nicholas. Hindi yan ang tinatanong ko, sabi ni Angel. Tumingin siya sa kanyang mga mata. Ang pagtulong mo sa akin, ang kape, ang sapatos, ang pakikinig mo. Lahat ba yon? Bahagi lang din ng pagpapanggap mo. Ang tanong na iyon, ang tanong na pinakatatakutan ni Nicholas. Lahat ba ay isang kasinungalingan? Ang tanong ni Angel ay parang isang matalim na bubog na nakatutok sa puso ni Nicholas. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng tinulungan niya, ang babaeng minahal niya sa katahimikan, at ang babaeng niloko niya. Hindi! Sagot ni Nicholas. Ang boses ay puno ng isang sinseridad na ngayon lang narinig ni Angel. Hindi kasinungalingan ang lahat ng iyon. Huminga siya ng malalim. Oras na para sa huli at pinakamahalagang pag-amin. Oo, nagsinungaling ako tungkol sa kung sino ako, sabi niya. Dahil pagod na ako sa mga taong lumalapit sa akin dahil sa pangalan ko. Pagod na ako sa mga pekeng ngiti, sa mga pekeng papuri. Gusto kong makahanap ng isang bagay na totoo, pagpapatuloy niya. Isang taong totoo at nakita ko yon sa'yo. Noong araw na nakita kitang tinutulungan ang matandang guest sa lobby, sabi niya, nakita ko ang puso mo. Noong araw na nakita kitang umiiyak dahil sa sirang sapatos, nakita ko ang kaluluwa mo. At sa bawat araw na pinanood, kitang lumalaban sa kabila ng lahat ng pang-aapi, mas lalo lang kitang hinangaan. Ang pagtulong ko sa'yo, ang kape, ang pakikinig, lahat ng iyon ay totoo, Angel. Yun lang ang tanging paraan na alam ko para mapakita sa'yo na may isang taong nakakakita sa'yo, na may isang taong nag-aalala. Na nangingilid, daaman ang mga luha sa mata ni Angel. Patawad kung nagsinungaling ako, sabi ni Nicholas. Ngunit ang nararamdaman ko para sa'yo
ay ang pinakatotoong bagay na naramdaman ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ng meeting na iyon, ang Vergara Estate ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Si Nicolas Vergara, sa tulong ng kanyang ama, ay opisyal ng kinuha ang renda. Si Hector at ang kanyang mga kasabwat ay tuluyan ng inalis. Si Leo at Sandra ay hindi na muling nakita. Isang linggo pagkatapos, isang anunsyo ang ipinaskil sa buong kumpanya. Congratulations to Miss Angela De Castro for her promotion as the new front desk manager. Hindi makapaniwala si Angel. Ngunit nang makita niya ang ngiti sa mga mata ni Nicholas, alam niyang totoo ito. Nang gabing iyon, dinala siya ni Nicholas sa isang pamilyar na lugar. Ang rooftop, ang lugar kung saan sila unang kumain ng tanghalian. May isang mesang nakahanda, may mga kandila at bulaklak. Ano to? Tanong ni Angel. Ang una nating totoong date, sagot ni Nicholas. Habang kumakain sila, sa ilalim ng mga bituin, walang nangiti ng pagkukunwari, walang mga salitang may tinatagong kahulugan. Sila lang, si Nicholas at si Angel. May isa pa akong sorpresa, sabi ni Nicholas pagkatapos. Lumuhod ito sa harap niya. Hindi ito naglabas ng isang mamahaling singsing. Sa halip, ang inilabas nito ay isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo, ang sirang takong ng kanyang sapatos. Angel De Castro, sabi ni Nicholas, nakangiti. Sa sirang sapatos na ito, nakita ko ang iyong katatagan. Sa mga luha mo, nakita ko ang iyong lakas. At sa puso mo, nakita ko ang aking tahanan. Sa likod ng pangalan at posisyon, nakita ko ang tunay na ikaw, ang aking anghel. Papakasalan mo ba ang isang hamak na janitor? Umiiyak, tumawa si Angel. Oo, sabi niya. Oo, Nicholas Vergara. Oo.